Sa pagsisimula mga kapatid ng pang-13 pag-atake ng Estados Unidos o yung sunod-sunod nilang pag-atake ay tiniyak ni US President Donald Trump na mas lalawak pa ang kanilang opensiba at ayon nga mga kapatid sa Amerika, papapanagutin nila ang Iran dahil sa mga ginawang pag-atake ng Houthi. So samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ngayon nga mga kapatid ay nagsisimula na ang pang-13 o sunod-sunod na pag-atake ng Amerika dito sa Iran. At ayon nga rito kay US President Donald Trump ay mas papalawakin pa nila ang kanilang opensiba at ang Iran ang mananagot doon sa ginawang mga pag-atake ng Houthi. So para malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako, panoorin natin dito sa balita mula sa Net25 News and Information. Sa pagsisimula ng ika-13 sunod-sunod na pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran ay tinayak po ni US President Donald Trump na mas lalawak pa ang kanilang opensiba. Naku po, mas lalawak pa. Anya, mas malawak pa ito sa Operation Epic Fury na kanilang inilunsad noong Pebrero 28 ng taong ito. Sinabi rin Buong taon na no, mga tol, anong July, magtatapos na ang July, papasok na ang Agosto. No, wala na tayong ibang nabalitaan ngayong taon na to kundi puro gera, pagtaas ng mga gasolina, bilihin. Ay naku po, impeachment dito sa Pilipinas, mga pangaharas ng China, my goodness. Ni Trump na Iran ang mananagot sa anumang mga pag-atake ng Houthi militants ng Yemen sa Gulf region. Matatanda ang nagbabala ang Houthi ng naval blockade sa Red Sea laban sa Saudi Arabia. Jessica Valerio para sa report. Again mga tol, yung mga ganitong pangyayari, hindi naman na natin dapat pang ikagulat. Okay? Kasi alam ko ang Pilipinas is a Christian country, di ba? Lahat tayo nagbabasa ng Bible at alam naman natin sa Bible mga tol, ipinagpaunan na yan yung mga halimbawa o mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo na mga palatandaan na nalalapit na ang kanyang ikalawang pagparito. Ano yun? Sabing ganon, di ba? Kahirapan, kagutuman, titindig ang bansa, laban sa bansa. Yun nga, kaharian, laban sa kaharian. Ito mga nangyayaring to mga tol. Diba? Yan ay pangapalatandaan na malapit na. So hindi na tayo dapat magulat diyan. Bagamat mahirap nakakaano talaga. Pero eto na 'yon Ito na yung mga nasaan na tayo huling yugto na tayo Sa Iran, sisingilin ni Pangulong Donald Trump ang panibagong mga pag-atake ng Houthi militants ng Yemen. Kasunod ito ng anunsyo ng grupo na magpapatupad ng isang naval blockade sa Saudi Arabia. Sa Truth Social, sinabi ni Trump na naging responsable ang kilusan mula nang atakihin sila ng US noong isang taon. Gayunman, ayon sa Pangulo, nagsisimula na namang manggulo ang naturang militant group nang atakihin ang dalawang barko ng Saudi kamakailan. Ito nga pinakabago 'yon mga tol. Yung dalawang royal barko ng Saudi, yun ng oil tanker. Inatake ng militant group nga na Houthi, no? At may sinasabi sila patungkol sa Saudi kapag hindi daw inihinto ng Saudi Arabia yung blockade nila doon sa airspace ng Yemen is hindi rin daw nila ihihinto yung blockade naman nila para doon sa mga barko ng Saudi. Kumbaga, malakas ang Saudi sa airspace, malakas naman ng Houthi rito sa karagatan. Babala ng American leader, kung uulitin ng Houthis ang ganitong mga pag-atake, nahaharap ang grupo at Iran sa malaking parusang militar. Samantala, sinabi ng Iranian military na naglunsad ito ng panibagong drone strikes sa 3 US military bases sa Kuwait. US military bases sa Kuwait. Target nila ang ammunition depots at logistical supplies sa Al Doha Garrison, fuel storage sa Ali Al Salim Air Base at
mga armas sa Camp Arifjan. Ayon sa Iranian military, ang mga pag-atake nila sa US bases sa rehiyon ay tugon sa mga pagpapasabog ng US sa Iranian territory. Jessica Valerio. Alam niyo mga tol, may additional na balita tayong panonoorin dito. Dito sa Middle East. Yung foreign embassy sa Tehran. No, sa Tehran sa Iran to mga tol. Nagsara na. No, dahil nga sa nangyayaring nangyayaring mga kaguluhan diyan Foreign post sa Gulf states pinayuhang lumikas, pati yung mga nasa Gulf states ngayon. Kasi pati yung mga tol is nagiging target na rin. So sabi rito sa report mula rito sa UNTV, nagsara na ang ilang foreign embassy sa Tehran habang pinayuhan namang lumikas ang foreign posts sa Gulf states dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa international media, kasunod ito ng mga pagpapakilos ng Amerika ng malalakas nitong armas at kagamitang militar na maaaring gamitin anumang oras. Mga tol, hindi natin alam kasi kung ano ang nasa isip ni Trump. Kasi kung naaalala ninyo, nitong nakaraan mga tol is meron silang panibagong nuclear weapon na isinama na nila doon sa kanilang military. Wag naman po sana nilang gagamitin yun mga tol pero hindi kasi natin sila kontrolado kung hanggang saan sila di ba? So eto, panoorin natin itong report mula rito sa UNTV. I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies an eye for an eye. The president's policy is a Eye for an eye. head for an eye. I mean, Ano sabi? their policy is an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price. Hindi lang Kumbaga sabi ni Aragchi, mata sa mata. 'Di ba? Ang policy naman daw ng US President, ulo sa mata. Medyo mas matindi 'yun mga tol. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price. hindi lang mata, kundi isang ulo ang katumbas. Ito ang sagot ni United States Secretary of State Marco Rubio. Kumbaga sa flip top mga tol, medyo mabigat na rebuttals 'yun No, hindi mata sa mata, ipin sa ipin, ulo ang katumbas ng isang ang paningin o mata. Sa pahayag ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, kaugnay ng prinsipyo ng Iran sa gyera na an eye for an eye. Pero ayon sa US official, doble o triple pa ang igaganti ng Amerika sa lahat ng pagkasawi at pagkasira na idudulot ng Iran. Nako. Kasunod ng pahayag ni Secretary Rubio, lumabas sa international media na nagsisimula ng lumikas ang mga kinatawan ng United Kingdom, France at Germany mula sa Tehran. Pag nagsasara na, eto mga tol hindi man magbigay ng babala na gagawin namin sa inyo to. Matindi ang sasapitin ninyo. Matindi ang kahihinat na ninyo. Hindi man magbigay ng ganung babala. Pero kung mapagmatsyag ka at makita mong nagsasara na etong mga foreign embassies na to dyan at nagsisimulang lumigas na yung lalo na yung mga importanteng tao nila, alam mo nang medyo may paparating na Kasi inililigtas na nila yung mga dapat iligtas nila. Alam mo nang may paparating na hindi magugustuhan. Nako po. Natawan ng United Kingdom, France at Germany mula sa Tehran. Siguro sinasabi nila, lumikas na kayo, umalis na kayo. Kasi meron kaming gagawin dyan para di kayo madamay. Nagtala rin ng sunod-sunod na pambobomba sa iba't ibang lugar ng Iran, mas matitindi kaysa noong una. Ayon sa Pentagon, naglunsad ito ng F-16 fighter jets mula sa isang base nito sa Middle East at nagpadala ng mga helicopters patungo sa direksyon ng gitnang silangan. Nagbabala namang muli si Iran Strategic Affairs expert Mohammad Marandi na dapat na ring umalis ang mga kaalyado ng Amerika sa Gulf region, partikular sa Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain at Oman. Batay sa ulat ng Iranian media, ibinandera na ng Iran sa publiko ang kanilang mga bagong gamit pandigma gaya ng midget submarine para sa operasyon nito sa Strait of Hormuz at mga missile launchers na indikasyon ng escalation ng gyera at hindi de-escalation. Ibig sabihin hindi na to papahupa
kundi mas lalong papalala. Naniniwala si Secretary Rubio na posibleng ang gumagalaw na ang mga kaalyado ng Iran upang lalo pang magpalakas. Pero kahit paaniya magparami sila ng mga armas, tinitiyak nito na hindi nila kakayaning pahinain ang puwersa ng Amerika. Nako. Nothing that Iran is doing, nothing that anyone's doing to help Iran is in any way increasing their ability to target Americans. Iran has spent the better part of 20 years not just sponsoring terrorism, but building long-range rockets, short-range missiles, and drones. And they were intending to build them a lot more. And they were going to use that and hide behind that to say, we're untouchable, we can now do a nuclear weapon, and you guys can't touch us or we'll overwhelm your air defenses. Which is why the president had to address this threat. Ayon sa opisyal ng Amerika, determinado ang Amerika na gawin ang bahagi nito upang maprotektahan ang kapayapaan sa mundo. Pero mas magiging mapanganib kung tuluyang magkakaroon ng armas nuklear ang Iran. The world Grabe. Ay naku po. Di natin alam mga tol kung anong sasapitin nitong labanan na to, pero talagang lalong lumalala, no? Dito sa mga balitang napapanood natin, dito sa ating mga nakikita ngayon, talagang ano lang tayo mga tol, nakamatsyag lang tayo. Again, wala akong pinapanigan sino man sa kanila, dahil sino man sa kanila ang manaigo, sino man sa kanila matalo, is pareho lang din ang epekto niyan sa atin. will be a safer place because we addressed it. Unfortunately, in the short term it creates disruptions, but you know what's really disruptive? A nuclear weapon in the hands of these radicals. Sa ngayon, kumpiyansa si US President Donald Trump na nasa kontrol nila ang sitwasyon. Pero saan man sila abuti ng gyera, sinabi ni Trump na gagawin nila ang lahat para hindi makabuo ng nuclear warheads ang Iran. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. If we did all this that I'm talking about your data centers, isn't that important? Ito si Trump, mukhang pinapatagal niya lang yung laban pero siguro bago matapos ang last term niya, ang huling termino niya bilang presidente, baka doon niya na talaga ibubuhos ang lahat, no? Ito baka lang naman, hindi naman sure, no? Hindi ko sinasabing ito yung totoong mangyayari, no? Ito lang, haka-haka lang. Baka pag malapit na siyang bumaba, syempre kapag bumaba na siya bilang presidente, wala na siya sa kapangyarihan. 'Di ba? Hindi na ganoon ka tawag dito, kaligtas, no? Kasi lang siya doon magiging ordinary citizen na lang siya doon. Bagamat syempre mayaman pa rin siya, nandoon pa rin ang bodyguard niya, pero siguro pagdating nun bago siya bumaba sa pagiging presidente, baka doon niya na ibubuhos yung lahat. Doon niya natatapusin itong labanan na to. Ano sa tingin ninyo mga tol? When they start blowing away communities, we cannot let them ever even think about having a nuclear weapon. Noel Paul. Alright mga tol, ano sa tingin ninyo ang mga susunod na mangyayari dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo, sa inyong sariling opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, peace out.